Makalipas ang 13 taon, bumalik siya. Hindi bilang Crisostomo Ibarra, kundi bilang isang tao ang magbabalik. Ang dala niya ay himagsik. Wala namang matinong lawa rito sa Pilipinas. Napakadali lamang solusyonan ng suliraning iyan. Wala man lang nakaisip ng ganitong paraan, gayong napakadaling solusyonan ng suliraning iyan, ni hindi mo na kailangan gumasta ng salapi. Ang gusto ko lang naman, ipasara yung ilog Pasig at magbukas ng bagong lagusan para sa paglalakbay. Pag pumanhin ninyo Ginoong Simon, subalit parang nangangailangan niya ng napakalaking halaga. Hindi ko kung hindi isang bagay na hindi namin kailangan. Huwag kang magaling, Binata. Dahil wala akong masamang intensyon sa aking mga sinasabi. May nakapagsabi sa akin sa isang parokya na isang paring Indio na mahirap daw, mayak daw. Kung maaari, ilman na lang natin ang serbesa yan para sa ikaunlad ng ating lalawigan. Sabihin niyo tayo, Padre Camora, na marahil kung po pinagkailang wala silang maririnig mo sa akin. Talagang kahata ngayon, Podigan. Hindi po alam ni iba na lang po sa laro niya yun. Kung hindi matuto ng wikang Latin, ay maano namang matuto ng wikang Kastila. Ang panahon ngayon ay paurong na. Noong panahon namin, nag-aaral kami kahit paano ng wikang Latin sapagkat ang aming mga libro ay nasa wikang Latin. Ang mga libro ninyo ngayon ay nasa wikang Kastila, ngunit hindi itinuturo sa inyong wika. At masahol pa ang panahon ngayon kaysa sa panahon ng aking mga magulang. Kasi itong malaking kamangmangan, napakadali niyo naman malindang sa mga pangako ng Kastila. Nung hindi niyo nga pinag-aaralan kung anong maaaring maging bunga nito. At isa pa, hindi magiging pangbansang wika ang wikang Kastila. Dahil hindi ito kayang salitain ng mga Pilipino. Tutulungan ko po ba kayo, Ginoo? Ako ba'y nakikilala mo? 13 taon na po nung ating inilibing ng aking ina dito sa puok na to. At ikaliligaya ko po kung makakaganti ako sa inyo. Nakababatid ka ng isang lihim na maaari kong itasawi. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Bawat bagay na ito ay may kasaysayan na dapat pahalagahan. Lahat ng ito para sa isa kong plano. Plano ng paghiganti. Ang lahat ng ito ay para sa bayan naman. Hindi ko na kayang balikan ang nakaraan. Ang kasalukuyan, ang aking babantayan. Hindi ako taong politika. At lumagda na ako sa isang kasulatan ng kahilingan. Magtataguyod ng wikang Kastila na makakatulong sa higit na magpag-aaral. Nais ko lang maging manggagamit
At yan ang tungkuling nais mong kapanan. May pasigit pa ba sa isang karamdamang isang naghihingi ng tungkulan? Darating ang panahon na ikaw ay paparangalan bilang isang doktor. Subalit sa kadakilaan, ikaw ay magpapagaling ng mga malalang sakit. Hindi naman sa pinagsasawalang mahal ako ang hindi sinasabi. Subalit mas pinipili ko ang kadaruhan para sa paglilingkod sa bayan. Hindi talino ang kabuluhan ng lahat. Yan po ang nais na makamit ng sino mang maunlad na bansa upang maging kasangkapan sa pagtuklas ng tunay na kaligayahan. Anong ginawa mo sa alaala ng inyong ina't kapatid? Ang nangyayari pa ba sa kalimak ko hindi ako? Mabubuhay ba maski hibla ng buhok ng ina't kapatid ko? Sa gagawin ko baka marami pang madamay. Ang pangarap mo ay isang tahimik na pamumuhay. Isang pamilyang masaya. Kung makakamit mo yan, masasabi mo ba na isa kang taong mapalad? Maraming taon at napakatagal ko nang pinagsisilbihan ng hari. Ginamit ko ang aking katawan at napagod ako ng sobra. Siguro, ito na yung panahon para naman ibalik niya sa akin ang aking hinihingi, ang katarungan at ang pagpapaunlak ng aking ginugusto. Nagpabaya ka na. Kung nakikipag-usap ka na sa kanila, tiyak na gugugol ka na sa lapi na makakasampung ulit ang halaga kaysa sa mga buwis na sinisingil ng mga pari. At bilang ganti, baka magpamisa lang sila sa'yo. Isipin mo na lamang na ang halaga na yun ay natalo mo sa sugal o kaya nalaglag mo sa bunganga ng mga buhaya. Tayong lahat ay babalisan ka mo sapagkat tayo sinilang na walang saplot sa ating mga katawan. Oo, magagawa nilang lahat sa akin sapagkat ako isang mangmang. Wait, hindi nila matutumbasan kung paano ko pinalaki at pinagyabang ang lupain na to kasama at katulong ang aking ama. Marayaring giligan muna nila ng dugo ng kanilang mga angkan bago nila ito makuha. Napipina siya! Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami naglang sa aming pag-uwala nyo ba? Ang kapangyarihan ay nasa inyo. Sino kayo? Tayo na sanang dalawa ang siyang huli at ang umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawala. Kasiyahan, balot sa lahat. Ngunit, hindi para kay... Ang kasal na ito, ang tagpo ng mga pangarap at katotohanan. Subalit, hindi ito ang dulo. Magtatagumpay pa rin ang aking plano. Makinig ka sa akin. May magaganap na pagsabog sa bahay na iyan. Mas makakabuti pang umalis na tayo ngayon. Dapat hindi tayo magsasayang ng oras. Gusto ko makita si Paulita. Dahil buwak sa ibang siya. Ito'y lagda ng isang palabasterong 10 taon nang nakalipas ang kanyang pagkakamatay. Ano ka bang tao ka? Bakit hindi ko nalalaman ang nangyayari? Basta, kailangan nating palabasin na maraming lumusob para magnakaw. May katotohanan ba ang balita? Hindi ba't wala? Huwag kang masyadong halata. Bato sa langit. Barilin mo! Kung hindi ka mong babalinin ko! Ay Barilin mo! madalit. Ako si Crisostong Ibarra. Ang Diyos ay mapagpatawad, Ginoo.
sa kabila ng inyong pagkakamali, ay nakita niya ang inyong paghihirap. Pinigo niya ikaw sa pangarap mo sa pamamagitan ng pagkamatay ng babaeng inyong iniibig. Ang pagkukulang at paghahanda at ang mahiwagang sundin ang kalooban niya. Kung ganun, bakit niya ako pinabayaan? Sapagkat mali ang naging pamamaraan ninyo. Ang maging tagapagligtas ng isang bayan ay hindi nangangahulugan ng kapahamakan nito. Hindi katarungan ang lumikha ng isa pang krimen. Pag-ibig ang tanging tagapagligtas, Ginoo. Hindi lalaya ang bayan sa pamamagitan ng pagwasak ng pangarap ng iba, sa pagbili ng kanilang kalooban at paninlinlang. Ang pagtubos ay nangangahulugan ng kabutihan at pagtitiis ng pag-ibig. Kung ganun, ay nagkamali ako. Ano ba ang nagawa kong kasalanan? Kung susukatin ito sa mga kasalanan ng mga namamahala, bakit hindi na lang niya ako parusahan at bigyan ng tagumpay ang aking mahal na bayan? Nasaan ang mga kabataang handang magpakasakit sa bayan? Nasaan ang kanilang mga pangarap at kasilahan alang-alang sa kabutihan bayan? Hinihintay namin kayo, kabataan, kayong mga walang bakit na dungis at karapat-dapat ng isang karangalan. Manatili ka sana sa kailaliman ng karagatan na walang hanggan, kasama ang mga korales at perlas. Kung dumating ang isang panahon na kakailanganin ka para sa isang dakilang mitiin, iluwa ka sana ng dagat sa pamamagitan ng utos ng Diyos. Samantala, dyan ka muna upang hindi maging kasangkapan, kabuktutan, at upang hindi maging tagapag-udyok ng kasakiman.